Maupay nga tak na sinirangan Visayas ngan syudad ng Tacloban, live kita yan nga nababatian ha FMR app nga nagkikita na Facebook pages ng FMR ngan PRTV Tacloban. Kaupod ang bugos nga puwersa han PRTV News Team, ako Don Leandro Chu. Nga naman ipapadangat ang mga presko nga nagpasong ang mga notisya yan nga oras. Nga naton mga laray uluhan. House Speaker Martin Romualdez ng Kongreso masuporta mga programa para mga biktimahan linog. Pilipinas nakikipagdialogo sa Estados Unidos agud makakuhang bakuna kontra monkeypox. PSA positibo nga malalanat niran pag-release ang Physical Philsis ID pag-abot itong tuig 2023 subay hamando ni Presidente Bongbong Marcos. Tingog party list nanhatagin hinabang ang mga anay rebelde sa Southern Leyte. 138 nga kaso ng COVID-19 nahipatik. Ginsigurado ni House Speaker nga Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez nga suportado ang Kongreso itong paghatagin suporta ha mga programa nga magpapaupay itong kayumtang han mga biktima naglabay nga magusog na linog nga nakaigo hapira nga parte ang Northern Luzon. Aditong report. Andaman 19th Congress ay laruan pamumuno ni House Speaker nga Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez hanuman nga mga pitad nga mapadaliton rehabilitasyon han mga lugar nga naapektaran ng 7.3 magnitude nga linog nga abra han nakalabay nga semana. Ipinagi ni House Resolution 122. Ginpahayag ni Speaker Romualdez ang suporta mga biktima han linog nga abra nga kay grani nga mga lugar nga naapektaran. Subay pag-araman Kongreso na sabutan nga 80% ang populasyon ang mao nga lugar ang apektado nga nakaparalisahan lokal nga panggobyernuhan ng lugar. 21,000 nga mga infrastruktura ang naisumat na guba nga nakadilanin haros 2 bilyon ka pesos nga danyos. Labi na ang pera nga mga heritage sites. Tungod dinhi nagkaada hurimang raw at Kongreso hairaya na mga panguna nga pitad nga mabuligan ang mga biktimahan linog nga nagresulta gyapon hakaawatin na 10 ka tawo. Usa ka adlaw kauman ang linog dayon bumisita ha Speaker Romualdez sa lugar nga nagatagin bulig pinansyal ngan sugad man iba pa nga mga hinabang. Kaupod gyapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. hapan hatagin hinabang ngan panginano hulagway han mga apektado nga lugar. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Samtang ginkumpirmahan manguluan City Health Office sa Tacloban nga naghimulan mga pangandaman ang Department of Health kon DOH kataliwan makasulod na nasod ani ginkabaraka nga monkeypox. Usay hini nga pitad amuan na pagkipagdialogo sa Estados Unidos agud makakuha hin bakuna kontra hini nga sakit. Adin report ni Sara May Archaga. Nakikipagdialogo yan na ang gobyerno ng Pilipinas sa nasud Amerika agud makakuhan suplayan bakuna kontra ang sakit nga monkeypox. Iniin mahuman manggud madetect na ang pinakasyahan nga zoonotic disease dinhi Pilipinas nga ginkumpirma naman ang Department of Health. Sumalamanggud kan Health Undersecretary Beverly Ho, may dapira nga pili nga sektor iton populasyon ang kinahanglan iprioridad nga mabakunahan labi na nga waray pagud sugad kadamo nga available nga supply hini nga bakuna ha merkado. Ginklaro naman ang pirang mga opisyalan DOH nga diri sugad aton COVID-19 nga kinahanglan tanan nga populasyon in mababakunahan ha monkeypox in pilila aton matatagan. Samtang sumala naman ha United States Centers for Disease Control and Prevention, waray pa specific treatment para ha monkeypox pero pupwede daw gamiton ang antiviral drugs ngan vaccines nga na-develop para han smallpox agud matambal ini nga viral disease. Kasumpay hini dinhi naman na syudad Tacloban ipinaagi kan Dr. Danny Icarma ginaada man nagihapon nira ini nga virus pananglitan man makasulod na ini rehiyon ngan dinhi syudad han Tacloban. Sige na orientation no nan preparation baga preparedness lining no kung sakali i-declare ini naton dinhi nga aton na public health emergency sa Philippines. Kung manonumduman manggod Hulyo 29 hanig anunsyo han Department of Health nga may dinapinakasyahan nga kason monkeypox sa Pilipinas ngan ini in 31 anyos nga Pilipino nga tikang abroad. Sara May Archaga, Arangkada, Balita.
Samtang dako itong paglaom ang Philippine Statistics Authority o PSA nga ira malalanat iton panhatag han ginpapamulat nga PhilSys ID nga nalangan iton distribusyon. Una na nga ginpanawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. haiya naglabay nga sona ang kanagmitan nga panhatag han nasabi nga dokumento ug sa tumamak ang tuig 2023. Adin report ni Sylvia Abadingo. Kasumpay ang State of the Nation Address konsuna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingin papadagmitin ng pag-release han nga tanan ng mga physical PhilSys ID antes mahuman ang tuig 2023. Amo na maluwat iton igin patapod ang Philippine Statistics Authority kon PSA Regional Office 8. Apag kanan pinaka-latest nga ihapan mga nagparehistro bugos nga Eastern Visayas sinumabot na 3,368,000 o kon 83.52% total population na target han ahensya, pero kung naihapin ID cards nga i-deliver enduro na maluwat daw ini kahamubo. So 83%, so malaki pa talagang hahabulin. So PSA still continues to have the registration, and those persons or 5 years old and over are even required to have PhilSys registration at our registration center. Positibo naman ang PSA nga makakabot ni Rangin Mamando ni Presidente Marcos nga maihatag ni iton nga tanan nga mga physical PhilSys ID bisan man kung guti pala iton i-turn out yan nga tuig 2022. Yes, I think so, because as per update, the office will plan to have an alternative, Yeah, don't worry. We assure the public that they can receive their Phil ID cards, So we are just requesting to them, just be patient and please understand, because our IDs have different features, Have different features. So once it is already in the printing process, how many, parang 16 ata or 15 features. Every feature pala lalabas, papasok na naman, lalabas, pasok na naman. Hindi ko naman na ahensya nga waray na raging tatawag nga first come first serve. Hapag hatag iton ID kun na depende naman luwat ini kung ano kadagmit iton pag-imprintahan kada feature han ID. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Tingog Updates. Para marinig ang mga hinaing ng taong bayan, para masagot ang mga pangangailangan ng mamamayan. Tingog Updates. Alamin ang mga programa, proyekto at serbisyong hatid ng nagkakaisang tingog sa Pilipinas. Tingog Party List. Tingog Updates. Agud maaghat itong mga kaapi han rebelde nga grupo nga bumalik ka gobyerno na nahatag hininabang ha mga rebel returnees ang Tingog Party List. Aada ha 50 nga anay mga rebelde o kaapin terorista nga grupo ha Silago Southern Leyte ang natagaan han Tingog Party List in bago nga panginabuhi. Hausa nga simple nga seremonyas gintubyan ng mga ini ang mga food packs nga livelihood assistance nga makakabulig ang mga ini nga magpakabuhi nga di rin na mahugay pa nga bumalik ha rebelde nga grupo. Magkalain-lain nga mga livelihood assistance ang ginpahunob mga ini nga maghatagay rin bago nga kinabuhi nga may makukuhaan hapan adlaw-adlaw iton irang pamilya. Lamot ang Silago na natagyapon ng tingog in food pack sa mga senior citizen ha Anahawan Southern Leyte. Sumala tingog, ininusagyapon nga paagi magbamtangin pasasalamat sa mga taga-Anahawan kundi numero 1 ang tingog din na nakalabay nga piniliay. Ginistablisar gyapon ang tingog hamao nga bungto ang assistance center kundi pwede magadto itong mga mulupyo nga naarohin tambulig. Don Leandro Chu, Arangkada Balita. Masunod! 138 nga kaso ng COVID-19 nahipatik. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Balik na nato mga balita, utro na liwat nga nagitaas iton panibagong nga kason COVID-19 diniya sinirangan Visayas sa naglabay nga usa ka semana. Happy nagabago nga datos umabot niya 138. Adin report ni Sarah May Archaga.
Otro naliwat nga naghitaas iton kason coronavirus disease 2019 kun COVID-19 din niya sinarangan Visayas. Man nga ni tikang 106 din na nakalabay nga semana, yan na tikang Hulyo 25 nga da 31 nga monitoring and surveillance team han Department of Health sumaka na ini 138 nga may eda naman 8.86% nga positivity rate. Nabaroan manggod nga umabot 1,412 ang kabugusan liwat nga ihapaton mga COVID-19 samples nga iginsalang haupat nga COVID-19 laboratories din niya rehiyon. Diin gumawas nga 138 dinhian bag-o nga mga na magpositibo. Labot lahini may dagihapon usa nga nahipatik nga namatay ngan iningin kilala kan EV54 635 36 anyos lalaki nga residente han San Policarpo Eastern Samar nga namatay naman ni Dan Hulyo 27 yan nga tuig. Hapag kayinaan sinirangan Visayas in may eda na maabot 62,201 nga total COVID-19 cases, 61,390 o 98.70% total recoveries, 671 o 1.8% total deaths, ngan 140 o 0.22% naman adun mga active cases. Nakahipatig gihapon ang buhatan panlawas in usa nga severe ngan critical case nga naka-admit ha ospital din niya riyon tungod na gihapon hini nga virus. Sulod naman ang 49 nga nakaalutaga nga ICU beds intended para ang COVID-19 patients, 13 dinhi ang nagagamit hapag kayo na. Aada naman na 2,768,761 at tun ihapliwatan mga individual o aada na 81.3% ang ihapan mga fully vaccinated na din niya rehiyon 8. Nganada naman na 328,510 liwat at dun mga nakakarawat nahin booster shots din niya sinirangan Visayas. Sara May Archaga, Arangkada, Balita. Igin kakalipay ang DepEd Tacloban City Division nga hitaas iton vaccination turnout ha mga estudyante din niya syudad. May tungod dinay dakon paglaw man opisina nga waray na makakaulang nga pagbalikan face-to-face classes ha mga eskwelahan ha Tacloban. Adin report ni Jay Barion. Igin kakalipay ipasabot ni Dr. Nilo Ider, tagapagyakan ng Tacloban City DepEd Division nga ada na sobra sa 60% ng mga estudyante nga kabataan elementarya nga sekundarya ang mga bakunado na kontra COVID-19. Ngani padayon ang nira advokasya kasubong ang City Health Office ng Tacloban pag-auhag o pag-aghat labi na ngadto iba pa nga mga kabataan nga dayan na inwaray pa makapagbabakuna tungod han mga pagkabaraka. Sumalakan Ider nga usahan ira naging pitad nga naging epektibo nga mas dumamo pa ang mga nagpapabakuna ng mga estudyante in mismo pagbuhat na hinihin COVID-19 vaccination drive dito sa kubhan mga eskwelahan. And we continue iton aton pag-advocate iton, no? In tandem with our city health. Very active ito na aton city health, no? Ito na aton local government to help us. In fact, usa nga naging programa naton nga in coordination with the city health office and pagbakuna dida mismo ang mga eskwelahan. Di ba nagkamayada kita ha mga eskwelahan pambakuna para diri na hira. Yes. Oo. Actually natikangan na iton. Nakita manggod naton iton hiya nga dako an impact iton hiya mga nag-increase an aton kay guti ay pagulan naton vaccinated nga mga kabataan from 5 years old to 11, di ba? So amo ito nga nagkamayada kita programa nga suga dito in partnership with the City Health. Nga na mismo ang makani. For example, San Fernando, mga dagko nga mga eskwelahan. Pero may damang gud ni ginre-require nira nga number. Kay karagmanan ko naabrihan nga diri mauubos. We have also to understand that one. Kumpiyan sa opisyal nga ngada mismo itong pagtikanghan 100% nga face-to-face classes habulan ha Nobyembre 2 in hulos na nga makakabot nira ang ginhingita nga vaccination rate. Nakita ang DepEd nga ipinagyan mga kampanya han ahensya panlawas pagdiseminar hin mga information drive han maupay nga epekto han pagpababakuna kontra COVID-19 indamo ang aghat nga makaganak nga pabakunahan na ang irang mga anak. Pero ginklaro ang opisina nga ngudhan pa bag-o-bago nga COVID-19 alert status ngan hinay-hinay na liwat na paghitaas ang hihapan kaso imposible daw ini. Otro mabag-o ito mga planohan DepEd pero ini hapag kayo na in mga obserbasyon pala. Jay Barion, Arangkada, Balita.
Nagpapadayon nga pag-arangkada ng enrollment ng mga eskwelahan na reyon iginkalipay pagsumat ng Department of Education nga sobra 500,000 nga mga learners iton nagparehistro han bago nga school year. Adin report ni Sylvia Abadingo. Dire maubos sa 514,383 elementary ngan high school learners bugos nga Eastern Visayas ang nagparehistro para bago nga school year durante siyahan nga semana. Han enrollment in sumalahitong Department of Education Regional Office 8 hini nga iha pinagre-representar 39% ha 1.31 million actual number. Hin mga estudyante tika nga kindergarten kutob senior high school ang nahipatik durante ang academic year 2021 to 2022. Adan ha 90% ang public and private schools ang nagsubmiter na nira datos para han quick count tikang magtikangan enrollment din July 25 nga may dapaduha ka semana na bibilin antes ang pag-abrihan klase yan ang Agosto 22 sini nga tuig. Nagpagawas naman ang DepEd hindatos kakulo paran paglunsar yan ang tuig han brigada eskwela como parte ng preparasyon hanti abot nga school year 2022 to 2023. Ang eskwelahan pwede makagpasilitar enrollment sa mga remote areas pinaagiton upudan nila parents ng legal guardian o diri nga ni mag-fill out ang mga guardians in digital form nga i-send pinaagi nila official email address sa eskwelahan pinaagi liwatin bisan ano nga available messaging platforms nga ginahatag. Sa Malaha DepEd magiging face-to-face na iton klase labot la Southern Leyte nga naiguhan Bagyo Odette hadton nakalabay nga December 2021 nga iba pa nga parte Baybay City nga nabuyog Leyte han maging biktima mga inin landslide at hadton nakalabay lang nga Abril. Basta ra pinakabago nga direktiba waray pagbubuhaton nga inspection tools so iba pa nga mga kadugangan nga requirements para itong reopening han mga eskwelahan nga mag-iimplementar hindi makaadlaw nga in-person classes kundi iginisplekar ang DepEd nga igpe-prescribe lang DepEd amon 5 days in-person classes blended learning modality ngan full distance learning kutob Oktubre 31 hini nga tuig. Pag-abot naman itong bulan ng Nobyembre 2 nga tanan nga mga public and private schools in magkakaadeng transition nga ito na halima kaadlaw nga in-person classes waray na eskwelahan ang tutugutan nga mag-implementar in distance learning o blended learning labot lahat ng mga nagpapatuman in alternative delivery modes nga iginlalarang ang Department of Order issue didan tuig 2019. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Napulong ang mga anay membro terorista nga NPA iton nakatagamtam o nakakuhahin mga benepisyo tika nga gobyerno matapos ang mga ini mag-surrender. Adin report ni Jay Barion. Personal nga nagpaabot hinayuda pinansyal ang lokal nga pamunuan han Lope de Vega Northern Samar kasugbong ang Philippine Army ngadto na pulo nga mga anay miyembro han rebelde nga grupo nga ina bumalik na hapiyod han gobyerno. Ginmalatumat ni First Lieutenant Benigno Lopez tagapagyakan ang Army sa 43rd Infantry Battalion na may dapanira pira nga mga benepisyo nga igahatag ang mga mao nga surrenderies. Sumalapakan Lopez, maabot 5,000 pesos na cash ang nakarawatan kada usa nga mga anay kaapi para makabuli ira pagtikanghan pagpakabuhi. Hiraka Bravo, Kale, Jack, Toya, Maan, Aliana, Cardo, Sarimao, Orlan ngan pusok inaguli o nagsurrenderhen caliber 5.56 M16 rifle, usang M1 Garand rifle, upat nga 45 caliber pistol, usang nga 22 caliber handgun ngan usang nga 38 caliber revolver. Nanipirahan mga ini ang nagpahamtang nga nagbuyagyag handiri maupay nga eksperyensya hakamutan mga teroristang NPA samtang nakadtuha ka bukiran. Nagkakanto sa bawbaw, gintatagan nila mga tuna, sus ngayon, ginhatag tuna, lubnganan ngayon. Pinangangaan dito nila, mga saging, tapos butik, nangunguha sila. Ito nga nakag-isip pa, ang impi ngayon, diri maupay. Nabubuhay na dito mga komandir. Ang mga sugat sa waray. Hailarumhan Local, Social and Enhanced Comprehensive Integration Program ang gobyerno ang mga nasabi nga benepisaryo nga mga anay NPA in makakarawat pahin makadugangan benepisyo ngan ayuda nga nagkakantidad 50,000 pesos nga subsistence allowance, 21,000 pesos nga food expenses, 15,000 pesos nga travel ngan mobilization expenses, safety ngan security han mga ini. Ang nasabi nga mga benepisyo in makukuha naman nira mahuman makumpleto ang validation process
Malapacan Lopez nga napagkaina ang mga surrenderies inaada na kustudihan Philippine Army para nila hugot nga seguridad. Jay Barion, Arangkada Balita. Ginpapadagmit naman yan itong DPWH at pagingayad ng Biliran District Office ngan bago nga Biliran Provincial Hospital agud may gamitan dayon na ini nga mga proyekto. Adin report ni Sylvia Abadingo. Ginpapadagmit yan itong construction ng bago nga Biliran District Engineering Office nga namumuta nga may government center ng Barangay Larazabal, Naval Biliran, haligi dito national government. Ang tulong nga kaanda nga Biliran District Office ang gintukod ngan gintikangan pagaya dinan February 21 nga naapektuhan ana ini ang disenyo han magkaadahan malain nga panahon pero yan na inada na hira 18% physical accomplishment ngan padayon na yan na nga ginaayad ang ground floor structural works nga may da 40 million project nga pinunduhan na ilaruman 2022 General Appropriations Act of 2022. Samtang amyaw lang naman ini ang bago naman nga nagpapadayon nga construction ang bago naman nga Biliran Provincial Hospital nga gintikangan ang pag-ayad adto Oktubre 2021 nga may da naman 75% accomplishment haya phase 2 construction. Haton phase 1 project na nahuman na nakalabay lang nga tuig nga kinalala kipanin 5 hectares sa property, soil embankment ngan leveling works, drainage line, installation sa phase 2. Lakip naman ang main building and samtang ang structural works and building B. Inagpapadayon na pagayon foundation works. Ang bagong hospital project ng DPWH Regional Office 8 ha koordinasyon and monitoring and district office and Biliran ini nga proyekto duha ka andana. May da naman 120 nga bed capacity ha main building ngan posturahin in modern medical equipment technologies ngan medical facilities para mga Biliranons nga duro iton panginahanglan. Ana sabi nga proyekto labot la hospital in may dagyapon ini sapit nga dormitory, commercial hub, maintenance ngan motor pool area, medical arts building, mortuary ngan iba pa nga mga ancillary facilities para future development. Hauras nga makompleto na nasabi nga proyekto in makakabenepisyo nga tanan nga mga Biliranons nga magkukomplementar han era na ekser na nga Seoul Provincial Hospital han Biliran nga magahatagin high volume mga pasyente tikang ha iba-iba nga munisipalidad han probinsya. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Usa naman nga babae nga estudyante ang nagsisirbiya na nga inspirasyon ha igkasi kabataan. Ini may tungod nga haiya bata nga pangidaron in nakagpatindog na ini ito niya kalugaringon cake business. Man nga ni nakapalit pa yahin kalugaringon laptop ipinagi ni iton kuhidan iya negosyo. Adin report ni Kiana Gualberto. Kolehiyala nakapalitin laptop tigang hakalugaringon nga cake business. Waray tuhay na cellphone na magagamit kung nagkakaadayin synchronous classes. Amoy niit problema handa mga estudyante yan nga pandemic nga kunain nag-shift ha remote learning ang sistemahan panatuan han mga eskwelahan. Usa nga mga nakaatubang ini nga problema hilares asayas, usa nga kolehiyala tika nga palo Leyte. Asya iyay naging paniguruhan nga makatirok hinbisan naman latag 20,000 nga laptop para may danahiya magamit ha iya pag-eskwela. Setyembre didahan nakalabay nga tuig, kinitikangan ni Lares na magtirok pinaagihan pagkarawat yung cake orders. So, September, starting talaga hanggang September last year, nagtikang-tikang ako pagtirok mga rush orders, kahit gaano yung pagtiting order na karawat ko, para hinahinayon ko na kasi at para laptop. May inisip ko talaga na by the end of this year, sana makapalit ko ako. Samtang yan na eskwela, iyagin sabayan niya paghimuhan mga cake. While anakon cake, nakasundan na oven, mag-answer ko ng modules, or while mapahuway ako kadali, while in the middle of frosting ang cake, magkatrabaho ko ng modules, may daliwat, mag-pull up in all-nighters, tikang panhapag, himuhin orders, pagkasunod liwat in the same night, maningin mo ako ng modules na sa pagmaaga, tapos mahatag lang ang time pagkaturo, ito nga, next morning lang. Pero pag-abutan Disyembre, umabot yan kahulog kay wari pa umabot kin si Mel aniya natitirok, pero inian niya ginhimuan yung paagi. Naliguro lang ako, posting ako, para hanapon Christmas cakes, para hanapon New Year, para na pwede mapalit, bisan mga late bookings ka para magdagdag, bisan the day na mismo, and
Pasko nag-order gid karawat ko lagi hapon. Enerohan niya nalang na tuig umabutin 30,000 anya na tirok asya dali-dali yan ako madtomol para makapalitin laptop. Nakaka-proud ang moment na I paid it in cash and through my own hard work. At that time, I really felt emotional na ginaayos nila na laptop, i-prepare nila. Then napapatuot na lang ako, like, finally, natin na. Usa nga inspirasyon na paniguro ng panuyuan nga makabuli ka iya pamilya in Hilares. Hiya in pruweba nga para ha mga kabataan, bisan anong maabot kung gugustuhon. Siring pa man Hilares? Promise, just keep going and eventually things will fall into their proper places. Just have faith, be humble, along with your perseverance, and don't forget to surround yourself with supportive people, be humble, kasi that's one of the biggest factors why I was able to purchase a laptop of my own. Ini Kiana Gilberto, Arangkada Balita. Ginahalpat niya na han mga otoridad ino sa nga sospek nga natubangin kasong estafa mauman mapalusaran hin warrant of arrest. Adi ang report ni Jay Baryon. Formal na ngagin palusaran hin mandamiento di arrestohan 10th Municipal Circuit Trial Court Katarman Northern Samar Shirley Tan. Subay hagin palusad nga warrant of arrest Hilaruman criminal case number 22-3510 tika nga sala ni presiding judge Alan Cornejo ang sospetsado inaatubang parang ginaaligar kaso nga estafa kontra haiya. Hapag kaya na hi Shirley Tan in at large pa samtang padayon pa daw nga nagpapadalagan o nag-operate hin mga ginaaligar questionable nga business transactions. Una na naging post sa FB page sa Northern Samar News and Information ang pagkakakilalaan ni Shirley Tan laki pini ang kopyahan warrant of arrest. Ini agud nga ig-alarma ngan pahibaroon ang publiko nga diri la dayon makipagtransaksyon han nasabi nga individual sugad man malikayan ang mabiktima. Ginhangyo ang publiko nga kun hinuman iton makakaghatag hin impormasyon hakinabubutangan hini indiri la daw maghiala nga ig-report ini ha mga otoridad. May ada naman reward ang hinuman nga makakatudlokan sakto nga lugar nga kinamumutangan han mao nga akusado para han madagmit nga pag-aresto. Jay Baryon, Arangkada Balita. Ato naman ni Baruan ang lakat at panahon ni pinagin 24-hour public weather forecast ni Jay Baryon. Magkakamay-ada hin masukot nga madampuga kalangitan nga may dapat sara nga pag-uran o pagdarudalugdugan kikilat ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bataan ngan Zambales. Inin mahitungod hiton epekto han southwest monsoon o hanging habagat. Mahitungod lagi hapon han habagat ngan presensya han mga localized thunderstorms. In makakamay-ada hin usahay nga madampug nga kalangitan nga may da puro-puro nga mga pag-uran ang Metro Manila nga nabibilin pa nga partihan nasod. Aton provincial forecast magiging maupay ang dalagan ng panahon ha Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar ngan Biliran, kundi magkakamay-ada lahin usahay madampug nga kalangitan nga may da naman tsansahin puro-puro nga mga paguran. Hapang kabugusan nagmumulay ang temperatura tigang 24 nga da 32 degree centigrado. Samtang dinhi naman at Tacloban magmamaupay ang dalagan ng panahon kundi magkakamay-ada lahin usahay nga madampug nga kalangitan nga may dala posibilidad hin puro-puro nga mga paguran. Ginbabanabahan pag-asa nga magpapabilin ini nga kahimtangan panahon tubtob itong Biyernes nga adlaw. Pero pagtamak naman han Sabado magkakamay-ada hin masukot nga madampug nga kalangitan nga may dahitaas nga tsansahin mga paguran itong syudad han Tacloban. Kapag kay na nagmumulay ang atong temperatura tigang 25 nga da 32 degree centigrado. Jay Baryon, Arangkada Balita. Nga naman ito naging kabugusan han aton mga notisya yalang adlaw. Para itong kadugangan nga mga impormasyon, bisitahan niyo ang Facebook page ang FMR 100.7 ng PRTV Tacloban o di nga ni-download ang FMR app ipinagya Google Play Store. Pwede na niyo gyapon makita ang aton mga balita via YouTube. I-search lang PRTV News Tacloban, ngan i-like, mag-subscribe, ngan i-click ang notification bell para maging updated dito aton mga balita. Ako, Hidon Leandro Chu, maupay nga takda, haiyo nga tanan.
Arangkada 5:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 5:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 5:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada 5:30.